salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagdahag dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isabuhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagaling ni Jesus ang isang lugar. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakitang siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ng lalaki ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ng lalaki ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga pinagagawa na nagsuko sa akin, samantalang araw pa, lumating ang gabi at wala nang makakagawa. Ang mga ko'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito ni Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng puti. Pinahid niya ito sa mata ng bulan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa selo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at ng magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, nung siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi ka mukha lang, hindi ka naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag ni Jesus ang gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa selo at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga. Ang ginawa ni Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong ilan. Sapagkat hindi niya pinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kapabalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya, ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag. Kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong ilan at tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po namin siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit
nakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpalilat sa kanya. Siya naman po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang. Dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo, ay tiwalag sa sinagoga ang anumang magpayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang. Siya ay may sapat na gulang na. Siya po ang tanong. Kaya muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Tuloy niya. Isang bagay ang alam ko. Dati ako bulag.